Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli po, inaanyayahan ko ang bawat isa na magsitayo at ang mga kapatid natin na nanonood sa ating live streaming ay patuloy na tumutok sa gagawin ng Diyos sa araw na ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Hallelujah! Tayo po ay magbasa ng salita ng ating Diyos sa mga awit 113:3. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon, ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin. Hallelujah! Patuloy tayong lumapit sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Patuloy nating ilapit ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Yes, Father God. Patuloy kami, Lord, na lumalapit sa iyo, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Nagpapakumbaba ang bawat isa, Lord God, sa iyong harapan, Panginoon. Hinaalay namin ang aming mga puso, Panginoon, at ang aming buhay sa iyo, O Diyos. Lord, patuloy mo kaming gamitin, Panginoon. Patuloy mo kami, Lord God, na i-mold, Lord God, sa naisin mo sa bawat isa sa amin, Lord Jesus. Lord, as we continue to praise your name, Lord God, sa oras na to, as we continue to give you praise, Panginoon, patuloy namin na aanyayahan ang pagkilos ng banal na Espiritu mo, Lord God, sa lugar na ito, Lord God, at sa mga bahay ng aming mga kapatiran na nanonood sa oras na to, Panginoon. Patuloy na ikaw ang siyang patuloy na kumilos, Lord Jesus. At patuloy na ikaw, Lord, ang humipos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy kami, Lord, na magbabalik ng aming mga papuri at ang aming mga pasasalamat, Lord God. Araw-araw kaming magpupuri sa iyo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Patuloy naming ibabalik sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. At bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos sa buhay. Ngayon, sa umagang ito, dahil hindi tayo pwedeng magkamayan, kawayan mo ang iyong mga katabi sa oras na ito at patuloy nating ibigay ang biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Patuloy natin palakpak ang ating mga kamay para sa Panginoon. Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri at pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Napakasarap ang puri sa Panginoon. Talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri at
magsamba. Araw-araw. Yes, Lord. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Minsan pa, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. O minsan pa, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Minsan ba? Araw-araw magpupuri. Yes, Lord. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Minsan pa, araw-araw. Araw-araw magpupuri. Yes, Lord. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, Araw-araw ako ay sasamba. walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Hallelujah! Araw-araw. pumipigil Yes, ako, Lord! Patuloy na sasambahin. Ikaw lamang, Panginoon, walang iba sa aming mga buhay. Amen. Tunay na, O Diyos, nag-iisa ka. Hallelujah. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, aking Jesus. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, lagi maglilingkod. Buong buhay ko'y tanging sa'yo. Mga kababaihan, ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, mga kalalakihan. Panginoon. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, aking Jesus. Iniibig kita, o aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, o aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Ang kagalakan sa Pilipinas. Kalakasan ko Ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa Pilipinas. kalakasan ko. Come on, church! Ang Panginoon ang ating kalakasan. Hallelujah! Umawit na papuri sa Panginoon. Kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa Pilipinas. Kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw. Kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa Pilipinas. Iniibig na Kita, o aking Diyos nagpupuri.
papuri, sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, O Jesus, aking Diyos. O Jesus, O Jesus, aking Diyos. O Jesus, O Jesus, aking Diyos. Tanging ikaw lang. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Tanging ikaw lang, O Diyos, ang aming pupurihin, sasambahin, Panginoon. At sa umagang ito, hayaan mo, Panginoon, O Diyos, na buong puso namin, Panginoon, O Diyos, na ibigay ng buong kalakasan, buong kagalakan, ang aming mga alay na pagsamba sa iyong harapan. Nananatili kang tapat, Panginoon, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Nananatili ang iyong pag-ibig magpakailan-kailanpaman. Patuloy niyong iparanas sa amin ang iyong kadakilaan, ang kadakilaan ng pag-ibig mo, Panginoon. Muli mong ipaalala kung gaano mo minamahal ang iyong mga anak. At ang aming hiling ay tunay nga po, Panginoon, O Diyos, na kumilos ka sa aming mga kalagitnaan. Nakikita mo, Panginoon, O Diyos, ang aming mga kauhawan. Nakikita mo, Panginoon, O Diyos, ang aming mga kakulangan. At nakikita mo, Panginoon, O Diyos, na tunay kaming nasasabik, Panginoon, na maranasan ang pagyakap mo. Kaya nga po, Panginoon, sa oras na ito, ay tunay na kami pinagpala mo na sapagkat dinala mo kami sa dakong ito upang sama-sama kaming magpuri, sama-sama kaming sumamba. At ang aming hiling, Panginoon, bigyan kami, Panginoon, O Diyos, ng isang puso, isang tinig, Panginoon, O God. At tunay nga po, Panginoon, na magpapahayag, Panginoon, ng aming mga labi ng iyong kadakilaan, ng iyong kaluwalhatian, ng lahat ng pasasalamat, Panginoon, O Diyos, sapagkat karapat dapat ka sa aming pagsamba. Ikaw na aming buhay na Diyos sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Tugunin mo, Panginoon, O Diyos, ang kakulangan ng bawat isa, O Diyos. Yes, O God, Jesus. Hallelujah, Jesus. O Diyos, pag-ibig mo'y ganap, biyaya mo'y hindi magwawakas, patnubay mo'y kalakasang wagas, kagalakay hindi kukupas. Pag-ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan.
minsan pa, O Diyos, pag-ibig mo'y ganap. O Diyos, pag-ibig mo'y ganap. Biyaya mo, hindi mawawakas. Patnubay mo'y kalakas ang wagas. Kalalay, hindi kukupas. Pag-ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayang dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nagkanta namin ng buhay na walang hanggan. Sa buhay na iyong ibinigay, sa buhay na walang pag-asa, nakatanhan ang kabutihan mo. Pasasalamat namin, Panginoon. Pasasalamat namin buong puso. Pag-ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Minatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nagkanta namin ng buhay na walang hanggan. Pag-ibig mo, O Diyos, pag-ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kalakasan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nagkanta namin ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, maaari po ba nating patuloy na itaas ang ating mga tinig at gawin natin itong panalangin. Patuloy nating ihayag ang kabutihan ng Panginoon, ang dakilang pagmamahal ng ating Diyos. Hallelujah. Pag-ibig mo, O Diyos, Di mapapan. sige po, patuloy nating ihayag ang kabutihan ng Panginoon. Pinatunayan mo ito Hanggang kamatayan, dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamta namin ng buhay na walang hanggan. Minsan pa po, patuloy natin taas ang ating tinig sa Panginoon. Pag-ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Yes, Lord God, walang kapantayang pag-ibig mo. Pinatunayan mo ito Hanggang kamatayan, dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamta namin ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon! Pag-ibig mo, O Diyos, di
sapagkat Ikaw ay dakila, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Siya nga po, Panginoon, patuloy po kaming nag-aalay ng aming mga buhay, Panginoon, sa inyo. Patuloy kaming nagpapasalamat sa iyong walang hanggang kabutihan, walang hanggang kadakilaan. At sa oras na ito, Panginoon, tinawag mo, Panginoon, kami upang patuloy, O Diyos, na lumapit, Panginoon, sa inyo. Buong pagpapakumbaba, Panginoon, namin na itinataas, Panginoon, ang aming mga panalangin. Nalalaman mo, Panginoon, O Diyos, ang lahat ng bagay sa aming buhay. Nalalaman mo, Panginoon, ang bawat sitwasyon. Nalalaman mo, Panginoon, O God, ang laman ng aming mga puso, ang aming mga isipan, at walang bagay kaming maililingid, Panginoon, sa inyo. Nakikita mo, Panginoon, O Diyos, ang galak sa aming mga puso, Panginoon. Nakikita mo ang sakit, Panginoon. Ang bawat sakit na aming nararamdaman. Ngunit higit doon, Panginoon, O Diyos, ay may mas pinipili namin, Panginoon, na lumapit, Panginoon, sa inyo. Buong pag-asa, buong pananampalataya, na sa bawat mga dalangin namin, Panginoon, ay nakahanda na ang iyong tugon, Panginoon, O God. Di man po namin kayang isa-isahin, Panginoon, O Diyos, ang bawat dalangin ng bawat mga anak mo sa oras na ito, ngunit walang imposible, Panginoon, sa inyo, sapagkat nalalaman mo ang lahat ng ito, O Diyos. Kaya naman po, Panginoon, anumang bagay, Panginoon, O Diyos, ng aming nararanasan ay buong pasasalamat namin, Panginoon, O Diyos. Dahil meron kaming malalapitan. Meron kaming maaasahan. Meron kami, Panginoon, O Diyos, na maaring sabihan, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, hindi mo nalilingid, Panginoon, O Diyos, ang lahat ng pangyayari sa aming kapaligiran. Lahat ng ingay, Panginoon, O Diyos, na aming naririnig. Ngunit mas pinipili namin, Panginoon, na manatili, na tumingin, Panginoon, sa inyo. Magtiwala, manampalataya, sapagkat kumikilos ka higit sa aming mga inaasahan. Kaya po, Panginoon, bigyan mo ng kapayapaan ang iyong mga anak na sa kabila ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan, ang kapayapaan na nagmumula sa inyo. Payapain mo, Panginoon, O Diyos, ang bawat hampas ng pagsubok, Panginoon, sa aming mga buhay. At bilang mga magkakapatid, Panginoon, O Diyos, patuloy namin iniaalay ang oras na ito upang itaas ang aming mga kapatid, Panginoon, na higit na nangangailangan ng pagkalinga mo, ng kagalingan mo, Panginoon, O Diyos.
sa mga kapatid pa, Panginoon namin nakakaranas ng kahirapan. Panginoon, wala pong imposible, Panginoon, sa inyo. Tinutulungan mo ang bawat isa at pinalalakas ang mga nanghihina. Pagkalooban mo, Panginoon, ng kagalingan ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Lalong higit, Panginoon, o Diyos, ang aming kapatid, Panginoon, na si Sister May, Panginoon, o God. Nagkakaisa po, Panginoon, ang bawat isa na nandito ngayon. Nakikita mo, Panginoon, o Diyos, ang sakit, Panginoon. Kung gaano ang kanyang paghihirap, Panginoon, o Diyos, sa kanyang chronic kidney failure, Lord God. Panginoon, na sa bawat dialysis, Panginoon, Lord God, sessions, Lord God, Jesus. Lord, kayo po, Panginoon, ang mag-comfort, Panginoon, sa Kanya. Iparanas mo, Panginoon, ang mahigpit mong pagyakap, ang iyong pagmamahal, Panginoon, o Diyos. Hindi lamang po, Panginoon, sa Kanya, maging ang Kanyang pamilya, ang Kanyang asawa, ang Kanyang mga anak, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, o Diyos, ang kanilang mga pagsubok na pinagdaraanan. Panginoon, wala pong imposible, Panginoon, sa inyo. At bilang mga kaisa, mga kapatid, Panginoon, na nananatiling nananalangin at tumutulog, Panginoon, sa inyo, hinihingi namin, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, para sa kanyang karamdaman. Hindi man namin nararamdaman yung sakit, but Lord God, kaisa po, Panginoon, kami sa pananalangin, paglapit, Panginoon, sa Kanya, sa inyo, Panginoon, para sa Kanyang buhay. Bigyan mo, Panginoon, o Diyos, nawa ng katagumpayan, o Diyos, ang bawat pagsubok, Panginoon, na hinaharap nila. Maging sa aming mga kapatid, Panginoon, o Diyos, na nakararanas ng kalintulad dito, Panginoon. Na nakaraday din sa banig na karamdaman. Panginoon, hindi po maiksi ang iyong mga kamay, ngunit, Panginoon, o Diyos, hipuin mo, Panginoon, sila ng iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, o Diyos. Igabad mo, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, sa kanila. Ibalik mo, Panginoon, muli ang kanilang kalakasan, Panginoon, ang kalusugan, Panginoon, o God. At muli pong, Panginoon, silang itatayo, Panginoon, upang patuloy na papurihan ka at paglingkuran ka, Panginoon, o Diyos, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, o God. Salamat po, Panginoon, o Diyos. Salamat po, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, o Diyos, na iparanas ang pagmamahal mo sa bawat isa sa kanila. Salamat po, Panginoon. Maging sa aming mga kapatiran, Panginoon, o Diyos, na hindi man nandun sa karamdaman, but Lord God, maaari nandun sa kahirapan. At may mga kanya-kanyang hinaharap na mga pagsubok. Patuloy po kaming magpapasalamat, Panginoon. Patuloy po kaming magpapasalamat dahil alam namin, Panginoon, o Diyos, na pagkatapos ng ito, Panginoon, o God, ay tunay mo, Panginoon, o God, ang katagumpayan, Panginoon, o Diyos, ay tunay namin mararanasan, Panginoon. Panatilihin mo nawa, Panginoon, o Diyos, ang pag-asa sa aming mga puso. At tunay nga po, Panginoon, na bawat isa sa amin na hindi bibitiw, Panginoon, ngunit mas lalo pa, Panginoon, o Diyos, na magtitiwala at mananampalataya, Panginoon, o Diyos. Wala man kaming anumang bagay na material dito sa mundo, ngunit meron kaming makapangyarihang Diyos sa aming mga buhay.
na inalay ang kanyang buhay, pinako sa krus upang kami, Panginoon o Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga dugo na itinigis, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon o Diyos. Ganun na lamang ang pagmamahal mo sa bawat isa. Kaya naman po, Panginoon o Diyos, iparanas mo, Panginoon o God, na patuloy, ipaunawa mo, Panginoon o Diyos. Lagi mong isiksik, Panginoon, Lord God. Hindi lamang sa aming mga isipan, ngunit patuloy na ito'y dumaloy sa aming mga puso, Panginoon. Upang kami rin naman, Panginoon o God, ay maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa. Salamat po, Panginoon o God. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na mahahayag, Panginoon, sa umagang ito. Sapagkat ito ay magsisilbi naming lakas, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong mga lingkod, Panginoon, na itinatayo sa lugar na ito, Lord God. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat isang mightily, Lord God, Jesus. Maging daluyan, Panginoon, ng bawat isa sa amin ng pagpapala, ng pag-ibig, Panginoon, na nagmumula, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi po mawawalan ng saysay, Panginoon o Diyos, ang aming pagpunta, sapagkat, Panginoon o God, lalabas, Panginoon, kami sa lugar na ito ng punong-puno, Panginoon, ng iyong pagpapala, punong-puno ng kalakasan, punong-puno ng kagalingan, punong-puno ng pag-asa, Panginoon o Diyos. Patuloy na pag-iwanagin mo ang bawat mga anak mo sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon. Patuloy naming ihahayag ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa lahat, Panginoon, ng papuri, lahat ng pagsamba at pagdakila ay sa inyo lamang, sapagkat ito ang aming dalangin sa patanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat nga po ay magsabi ng Amen and Amen, Amen. Hallelujah! Purihin natin Diyos sa tayo manatili sa Kanyang presensya. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Lahat ba tayo in love today? Yes, we are always in love. Every day of our life, we are always in love. Tayo pong lahat ay patuloy na nagmamahalan sa bawat isa. At ito po ay ating pong ipinapakita, ipinapadama, pinapahayag sa ating pong mahal sa buhay at sa ating pong mga kababayan. Well, for this morning, mga kapatid, we will not be talking directly about love, because sabi nga nila, today is a love month, at dapat ang pag-usapan natin ay tungkol lang sa pagbabahalan. Truly, ang ating pong pag-usapan sa umaga pong ito ay tungkol po sa pagmamahalan. At ang pagmamahal pong ito ay ang pagmamahal po natin sa ating kapwa at kung paano po tayo makapag-share ng magandang balita. Kung kaya nga po, for this morning, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa isa pong doktrina po ng Protestant Reformation. Na siya po naman nating tinitingnan at akuin po nating atin din sapagkat kasama po tayo dito sa pag-aaral pong ito. Kung maalala po ninyo, nung una pa man, ang ating pong sambahang ito ay, ang nagsimula po ay ang mga nauna po sa atin ay, ang unang itinuro po sa atin ay tungkol po sa Baptist. Mga Baptist po sila. At through all the time, tayo po ay nagpapalipat-lipat na po ng nangangaral at hindi po natin maalis yung ating pong kaalaman
tungkol po sa tinuro ng mga naunang pastor sa atin na sa denomination po ng mga Baptist. Well, for this morning, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa 5 solas. Introduction lang po ito. 5 po ito. At ang ating pong titingnan ay ang mga introduction lang doon sa 5 na yon na ating pong pag-usapan. At ito ay mahalaga sapagkat kung tayo nga po ay isang Kristiyano, ay alam po natin kung saan po tayo nakatayo. At kung paano tayo mangungusap nito sa ating pong mga kababayan na ating pong ipinapahayag ang salita po ng ating pong Panginoon. Ano po? So, tingnan po natin doon sa ating pong verse as we go. At ang verse po natin ay 1 Peter 3:15 at yan po ay under the English Standard Version. At maikli lang po lang yan at basahin po natin sabay-sabay. And let us read. Everybody, begin. 1 Peter chapter 3 verse 15. That it is in you yet, do it with gentleness and respect. Tayo po sandali manalangin. Heavenly Father, Lord, muli kayo po sama-samang dumudulog sa inyong harapan. Kami, Panginoon, nagpapasalamat for this very beautiful day na kami po ay nagkasama-sama, nagkaniig, at kami, Panginoon, ay patuloy na sasamba sa inyo pong harapan, Panginoon. Panginoon, kinikilala po namin kayo bilang aming tanging Panginoon tagapagligtas. Kayo, Panginoon, ang may lalang ng langit at lupa, at ni isa man sa amin, Panginoon, ay wala pong may pagmamalaki sa iyong harapan. Panginoon, sa umaga pong ito, kami po ay dumudulog at humiling ng pag-uunawa na nangagaling sa inyo, Panginoon, na maunawaan po namin, Panginoon, ang aming pong pagbubulay-bulayan ng mga salita na siya po naman nanggaling sa inyo, Panginoon. Turuan niyo kayo, Panginoon, na ito po ay aming matutunan, maalala, at aming itong may pahayag sa aming pong mga kababayan na nangangailangan po ng mga ganitong mga salita, Panginoon, upang, Panginoon, ang iyong kaharian ay mapuno, Panginoon, ng mga taong kumikilala sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Panginoon, sa amin pong pag-aaral na ito, dalayan po namin, Panginoon, na itong pag-aaral pong ito, Panginoon, ay amin din pong magagawa, hindi po lamang sa isang sandali, kundi sa pang-araw-araw po naming buhay, Panginoon. Samahan niyo kami sa amin pong pag-aaral na ito at amin pong dinadalangin din na walang anumang bagay ang pwedeng maging sagabal sa amin pong pag-aaral ito sapagkat kayo, Panginoon, ang mangunguna at wala pong sinumang mga bagay, mga tao, Panginoon, ang makadistract sa amin pong pag-aaral ito sapagkat walang sinuman ang mas mataas sa inyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat muli at muli binabalik po namin sa lahat ng kapurihan in Jesus' name. Amen and amen. So, the 5 solas. 5 solas ang ating pong tutukuyin ngayon. At dito sa 1 Peter, kung maalala po niyo ito, alam po natin na ang may akda po nito ay si Peter. At alam po natin ang istorya niya. At kanya pong naisulat ito. At ang tinutukoy niya po rito, mga kapatid, na sa ating pong pagpapahayag ng salita po ng Panginoon ay dapat meron tayong pundasyon na ating pong pangahawakan. Sapagkat kung hindi po natin kabisado yung ating pong pundasyon, dito po tayo magkakaproblema. Kaya nga, ang sabi niya, always being prepared to make a defense. Ang ibig po sabihin ng defense, an answer. An answer to anyone who asks you for a reason. Dapat po tayong nakahanda na sagutin ang mga tanong. Ang ibig po sabihin niyan, ready always to give an answer. When you say defense, you are ready always to give an answer. Ang ibig po sabihin nitong answer, ito po ay galing po sa isang Latin word, At ito po ay ang tinutukoy po rito ay apology. Apology. Pag tinawag pong apology, hindi po ito nagsasabing I am sorry. Kung hindi ito ay sagot, kundi ito ay isang pagpipresenta ng iyong sagot. Kumbaga sa isang korte, a defense presented in court. So meron kang sinasabi, how are you going to defend your faith? Paano mo i-defense ang iyong pananampalataya? Kaya nga,
most of the time, yes lang tayo ng yes. Pero ano ba yung ating sinasabi po rito? Ang ibig pong sabihin po rito, mga kapatid, yung mga apologetics. Tayo, mga kapatid, na nagtatanggol, nagbibigay ng sagot sa mga katanungan tungkol sa ating pong pananampalataya, ang tawag po sa atin ay apologetics. Apologetics. Hindi po tayo nanghihingi ng pasensya. At ang ibig po sabihin ng apologetics, mga kapatid, it is a branch of theology that details with defense of the faith. So, ito po yung sinasabi po natin kung ano yung ating pong pananampalataya. At bawat isang Kristiyano should be able to give a reasoned defense of his hope in Christ, especially in hopeless situation. So lahat po ng Kristiyano, if you say you are a Christian, you should be able to give a reasoned defense. Pag sinabi pong reasoned defense, ika nga, meron kang panghahawakan. Ano bang panghahawakan mo dyan? Sapagkat ang panghahawakan po natin, walang iba kundi ang pag-aasa na nasa atin pong Panginoong Hesus. At this point in time na we are in crisis, ito yung pinakamagandang pagkakataon, opportunity para sa atin to witness. Mag-witness po tayo sa mga tao nang makita nila ang faith and hope. Because pag hindi po nila nakita, di ito sa atin, no? Sila nga po ay magti-take notice sa atin kung tayo nga ba ay isang Kristiyano o hindi. Now, sinasabi po dyan that when we witness, kung tayo nga po ay sumagot, nagbigay tayo ng mga kasagutan, no, kailangan po with meekness and fear and respect. Do it with gentleness and respect. Kung kaya nga po, ang sinasabi po dyan is with meekness and fear. Ibig po sabihin, and respect. At hindi po tayo arrogante na kung tayo ay isang Kristiyano at sasabihin natin, alam natin lahat. Hindi po, mga kapatid, let's say we know everything. We are a witness. Witness lang po tayo. Sapagkat hindi po tayo prosecuting attorneys. Hindi po tayo nagpo-prosecute sa mga tao makasalanan. O, makasalanan ka, pupunta ka ng impyerno. Hindi po natin sinasabi ng ganon. Ano? Sapagkat dapat din nilang makita kung paano ang pagiging isang Kristiyano. Now, we must let them see the lives of a Christian. No? So, we will not argue with them. Hindi po tayo makikipagdebate sa kanila. But rather, we present to these unsaved people an account of what we believe. Ano bang paniniwala natin? And why we believe in this. At when we believe in this at pinagpahayag natin ito, we do it in a loving manner. Kailangan makita nila na sa ating pong pagsasabi po nito ay may pagmamahal tayong nakikipagsagutan sa kanila, ipinapahayag po natin ng mabuti. Ang purpose natin ito, mga kapatid, when we give an answer, when you give a defense, ang purpose natin dito is not to win an argument na mas magaling ka sa kanila. No. Ang purpose natin ito, mga kapatid, is to win lost souls to Christ. Dadalhin po natin sila sa kaliwanagan. Ipapakita po natin sa kanila. At dapat din, makita yan sa buhay natin. Dapat makita sa buhay natin ang pagiging isang tunay na Kristiyano. So, paano ang magiging presentasyon mo dyan? Yan ay naituro na po sa atin kung ano yung mga presentasyon as we witness para tayo magpakita sa ating pong mga kababayan. Ngayon, ano ang ipipresent po natin? Anong meron po tayo? Kaya bilang isang Kristiyano, dapat maunawaan po natin itong 5 solas pong ito. Maunawaan natin itong solas. Ano ba yung solas na yan? Sapagkat yan po ang magiging basihan ng iyong maging diskusyon para po sa kanila. Ang ibig po sabihin ng solas ay only. Latin word meaning only. Tingnan po natin. At ito nga po ay ang word na only ay related po yan. Related po yan doon sa katuruan ng mga nagpoprotesta sa mga tradisyon na ginaganap po ng mga Roman Catholic.
Now, when we do this, balikan natin dun sa Colossians 4:6. Balik mo dun sa isang slide. At when we do this, mga kapatid, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Now, when we answer, malaman nila kung ano yung ating mga paniniwala, pananampalataya, then we will be able to convince them by the power of the Holy Spirit. Sapagkat makikita nila na sa ating pong pagsasalita, we are not arguing, but we are winning their souls for Christ. And so, yung 5 solas na ito, balik natin sa 5 solas uli, no? Ang 5 solas na ito yung phrases na ginawa ng Protestant Reformation. At ang emphasis nito, yung pagkakaiba between the early reformers at saka yung Roman Catholic Church. Because at that time, iisa lang po, Roman Catholic Church lang po ang namamayagpag. At kung maalala po niyo sa Christian history, kaya po naging very powerful ang Pope. There was a time na ang nagluklok sa isang hari ay ang Roman Catholic Pope. Kaya bigla pong lumaki yung kanyang kapangyarihan since then. Now, the word sola is the Latin word for only. At maliwag na ito na ginamit ito sa pagtuturo ng 5 key teachings that define the biblical place of the Protestant. Ano po yung sabihin ng biblical place? Ang mga member po dati ng Roman Catholic Church na nagbasa na po ng Biblia, nakita po na in Latin, nakita po nila, si Martin Luther in particular, nakita nila na ang mga itinuturo ng Roman Catholic Church ay only by tradition. Dinagdagan nila ng tradition. Kaya nga po, ang kanilang protesta is that bumalik tayo sa banal na kasulatan. So ano yung mga 5 solas pong yan? Ano yung 5 solas, mga kapatid? Ang 5 solas ay ang mga sumusunod. Una, sola scriptura. Ibig sabihin, scripture alone. Only ang magiging basihan ng ating pong pananampalataya. Lahat ng ating gagawin ay manggagaling po sa Biblia. Pangalawa, sola fide. Faith alone. Ang kaligtasan po natin, mga kapatid, is by faith. Sola gratia, by grace alone. Binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon, siya lang nagbigay nito. Solo Cristo, in Christ alone. And then the last one is soli Deo gloria, to the glory of God alone. So itong mga kapatid, hindi man natin mamemorya lahat ng ito, pero hindi natin makakalimutan ang 5 ito. Ito ang magiging pundasyon ng ating pong pananampalataya as we witness, as we answer to those asking questions about us. And as we share the gospel sa mga lost souls, mga kapatid, then we will be able to stand in a firm ground at maliwanag pa na tayo po ay nakakasiguro na maunawaan ito ng mga taong ating pong makakausap. Now, each of the solas, lahat pong ito, can be seen as corrective. Ibig po sabihin, ito ang magwawasto sa mga excesses, sa mga sobrang ginagawa ng Roman Catholic Church at the start of the Reformation. At ito nga po ang positive biblical declaration. Dito nga po, ang basihan lang po, walang iba kundi ang banal na kasulatan. At ito nga po yung ating pong, tinitingnan yung ating pong 66 books. Now, each one is vitally important. Bawat isa po dito ay mahalaga. And they are closely related to each other. Hindi po ito naghihiwalay. Each one is supporting each other. Yung una, yung pangalawa, yung pangatlo, yung pangapat, panglima, all of them are supporting each other. And deviation from one, paghihiwalay ka dito sa isa, will lead to an error. Magkakamali ka na. Kaya nga, the result will always be a false gospel which is powerless to save. Kaya hindi po ito po pwedeng maghiwalay, dapat ito palagi pong magkasama. Una, tingnan po natin, himayin po natin. Briefly lang po ito, mga kapatid, and the next series that we will do, we will discuss lengthily itong bawat isa nitong 5 solas pong ito. Pero sa mga nakarang pagkakataon, I would understand that we have taken in some time itong tungkol po sa
sola scriptura or the Bible as the sole authority. But nevertheless, we will continue. I-discuss lang po natin ito briefly. Now, ang sola scriptura, meaning Bible alone, no? This emphasizes na Biblia lang ang source ng authority po natin. Wala na pong mas mataas sa Biblia, kundi ang Biblia lang, wala na. Hindi pwede ang sabi ng tao, ang batas ng tao, hindi po uubra yan. Kaya nga, by saying Scripture alone, sinasabi po ng mga reformers, ang mga reformers nga pala, nung unang panahon, ay sina Martin Luther, sina John Wycliffe, si John Huss, at si Calvin, John Calvin. No, sila nga po yung nanguna. Sila po nanguna rito. At nagkaroon po ng full swing nito nung ipinako doon sa pintuan ng isang simbahan ni Martin Luther yung kanyang 95 Theses. Lahat ng kanyang sinasabi doon sa mga tradisyon na doon po sa 95 Theses. And sometime we will discuss about that. So, yung nire-reject ngayon ng reformers, na mga Protestants na ito, no, reformers or Protestants, nireject nila yung authority ng Roman Catholic Pope and confidence in sacred tradition. Kasi ang tinutukoy nila, ang Catholic Pope is also infallible. At ang kanyang salita at ang tradition ng Roman Catholic Church is equal to the Word of God. So yun ang sinasabi ngayon ng ating pong sola scriptura na hindi po, ang Biblia lang ang basihan, hindi ang sinasabi ng tao. Kaya nga, Scripture alone. Now, only the Bible was inspired by God. And 2 Peter 1:20, 21. And it is God-breathed. God-breathed. No, 2 Timothy 3:16 to 17. No, ito po yung nakuha na po natin. Now, tingnan po natin. And 2 Peter 1:20-10, knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. So hindi ito mga galing sa interpretation ng sinuman, sapagkat ang Panginoon na nagsasalita po dyan. No? And of course, in 21, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke of from God as they were carried along by the Holy Spirit. So ang lahat po ng salita na nasa Biblia, ito po ay galing po sa ating pong Panginoon. At maliwanag po yan. And again, in 2 Timothy 3:16, palagi po natin nababanggit ito, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So maliwanag po yan. Maliwanag na hindi po lalabas po tayo sa banal na kasulatan. That the man of God may be complete, equipped for every good work. So, nasa Biblia lang po. Huwag na po tayong lumabas, huwag nating dagdagan, at huwag nating babawasan. Yung pong sinasabi sa Revelation, huwag mong dadagdagan, at huwag mong babawasan ang salita ng Panginoon. So, yung maliwanag po doon yan sa 2 Timothy 3:16, 17, and now, anything taught by the Pope or tradition that contradicted the Bible was to be rejected. So, maliwanag ito para po sa ating mga kapatid. Walang sinuman, papa man siya, o minister man siya, o pastor man siya, o kung sino man siya, na kanyang sinasabi ay in contradiction with the Word of God sa Biblia, then it is to be rejected. Rejected po natin, huwag po nating tatanggapin yan, sapagkat yan ay labag sa sinasabi ng ating pong Panginoon. The Bible alone is the sole authority. Wala nang iba, kundi ang Biblia lang. If you talk about our faith sa ating pong pananampalataya, sa ating pong ginagawa sa pang-araw-araw, ang Biblia lang ang ating pong basihan at wala na pong iba. Scripture and Scripture alone. Ang mag-standard po natin, wag na. Hindi standard ko, hindi standard ni Numan, hindi standard ng ating government, kundi ang Biblia lang ang tangay po nating standard, by which all teachings and traditions of the church must be measured. You will notice, mga kapatid, na even our government,
when you took your oath, di ba? Ang government employee. At ang kaliwang kamay nakapatong, si Presidente, nung nag-take oath siya, ang kaliwang kamay nakapatong sa Biblia. So, ang ating government, respect the Bible. Kaya nga yung ating organization sa ating gobyerno, kung mapapansin po ninyo ito, karamihan po doon ay kinuha sa Biblia. Even in the military, in the police, in the organization, nandun po, galing po sa Biblia. Paano po na-organize ang isang police station? Paano na-organize ang mga military units? Galing po sa Biblia po yan. Saan galing yung word na centurion? Pag sinabi mo centurion, that is a commanding officer with the rank of captain, commanding 100 men. Kaya nga centurion meaning 100. Kaya nga 100, i-company. Yan po ang organization po ng military. At yan nga po ay galing sa banal na aklat. So yung ating government acknowledges the Holy Scripture. At kumuha po sila rito. Kaya lang, of course, meron pa rin mga hindi sumusunod dito at ang sinusunod nila yung kanilang sariling kagustuhan. Now, nung ginawa po itong sinasabi po nila Martin Luther, yung sola scriptura, at that time, ang Biblia po ay in Latin lang. Kaya ilan nila lang nakakabasa. Kahit dito sa atin sa Pilipinas, kung maalala nyo, nung panahon ng Kastila, ang Kastila lang nakakabasa ng Biblia. Hindi tayo nakakabasa eh. Pero si Rizal, na siyang linguist, nabasa niya po yung Biblia. Kasi he can speak so many languages. Kaya nung nabasa niya ang Biblia, siya ngayon ay nagkaroon nga po ng pagnanais ng pagbabago sa ating bansa at that time. At doon siya kinukontra ng mga Spaniards, and that is the main reason why he was arrested and imprisoned. Gusto nilang bawiin yung mga sinasabi ni Jose Rizal. So, kailan lang tayo nagkaroon ng salita na Tagalog at saka yung native language natin? Nung dumating na ang mga Amerikano, dala ng mga Methodist, nung nagkaroon ng Filipino-American War, saka na lang na i-translate into our local dialect, into English, ang salita po ng ating pong Panginoon. At sa ngayon po mga kapatid, all over the world, the Bible is translated into different languages na ating pong maintindihan. Kahit nga dito po sa atin, may Ilocano, may Cebuano, may Tagalog. Kung kaya nga po, ito na po ang naging dahilan upang ang salita ng Panginoon ay may pahayag sa lahat po ng sulok ng daigdig. Second major point po natin, sola fide. Ang emphasis dito mga kapatid, salvation is a free gift. Libre po ito, binigay sa atin ng Panginoon. Ngunit ang sinasabi ng Roman Catholic Church, na bago ka malibre, kung ikaw o mga namatay, ay dapat magbayad. Kaya ang tawag dyan, indulhensya. Magdodonate ka. Sinasabi sa katuruan nila, na pag namatay ang tao, pwede mong dasalan ng 40 days and 40 nights, and then after that, magbabayad ka doon sa pare, at ang kaluluwa ng namatay ay pupunta sa langit. Lilipat kumbaga. From hell to heaven. Kaya nga, ito ngayon ang hindi sinasangayunan ng mga Protestants, ng mga Reformers. At ang famous na pari dito, according to Christian history, ay si Tetzel. Siya yung taga-kolekta. At may kasabihang pangarian na maihulog lang nila yung pera doon sa lalagyan ni Padre Tetzel. Maihulog nila yung bayad na pera at kumalinsing doon sa pinaglalagyan, ang kaluluwa ng taong namatay ay lilipat na papunta ng langit. Yun ang kanilang katuruan. Pero para po sa atin maliwanag na ang kaligtasan po natin is a free gift. Libre po yan pinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. At sabi pa nila, good works. Ang katuruan po ng Roman Catholic, good works, including baptism, were seen as required for salvation. Kaya meron po silang 7 sacraments. Marami silang sakramentong sinasabi para ikaw ay maligtas. We'll take that up in another session. Now, we are justified by faith in Christ alone, not by the works of the law. So by faith in Christ alone, we are saved.
Not by the works of the law. Hindi na pwedeng dagdagan ito para ka maligtas kung ano pang gagawin mo. No more. Sapagkat Christ alone is sufficient and is enough. It is by faith in Christ na yung kanyang righteousness is imputed to us. Kaya nga yung kanyang kabanalan ay naibigay na po sa atin. At ang ating kasamaan ay kinuha ng Panginoon. At nilinis na tayo sa ating kasalanan. Now we are justified and then we are glorified. Nilinis na tayo. No atonement of our sins, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Siya ang naglinis ng ating pong kasalanan. Kaya nga yung karumihan natin, kinuha ng Panginoon at pinalitan, imputed to us yung kanyang righteousness. Kaya nga tayo nga po ay naligtas. It is by faith. Ang sola fide, mga kapatid, stated that salvation is a free gift. Libre po yan to all who accept it by faith. Ang sino mang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At salvation is not based on human effort or good deeds. Hindi ito dahilan sa iyong nagpagawa ka ng simbahan, nagbigay ka ng malaking donasyon, no, nag-tithes ka ng malaki. No, hindi ito ang dahilan upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. No, nagpaaral ka ng maraming mga kabataan sa seminaryo, no, gumawa ka ng mabuti, etc. Hindi pa ito ang magiging dahilan ng kaligtasan mo. Sapagkat it is a free gift and it is by faith sa ating pong pananampalataya. Sa John 3:16, we are very familiar with this. At maliwanag pong sinasabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, whoever, ang sino mang naniwala sa Kanya, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. At yung Ephesians 2:8 and 9, sabi po nga rito, for by grace, grasya lang ng Panginoon, you are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Yung last word, lest any man should boast, wala nga may pagmamalaki na naligtas mo ang iyong sarili. Kaya yung ginawa ng Panginoon sa atin, isinap. Huwag mo nang dagdagan pa. Ligtas ka na eh. Pero ang bunga ng iyong pananampalataya ay ang paggawa ng mabuti. Hindi ko mo naligtas ka na, titigil ka na. No. Ang bunga ng iyong pananampalataya, ng kaligtasan mo, ay gagawa ka ng mabuti. But do not make it in addition para ka maligtas. Kasi yung iba, naniwala, dadagdagan ko pa ito, kulang pa ito eh. No. Kaya nga sinasabi, by faith, no? Ibig po sabihin, tinanggap natin at ang bunga ng ating pagiging Kristiyano ay gagawa po tayo ng mabuti. Huwag mong idagdag. No. It's a matter of explanation. The third one, sola gratia. Ang sola gratia, mga kapatid, emphasizes grace as the reason for our salvation. In other words, ang salvation, mga kapatid, comes from what God has done rather than what we do. So ang kaligtasan po natin, mga kapatid, ay dahil sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin, hindi dahil sa ating ginawa. So it is by the grace of God. Kaya nga sabi natin, nasa grasya lang ng Panginoon eh. Ang kaligtasan natin, nasa grasya lang ng Panginoon. Pinagkaloob to sa atin. At dito nga pa, kapatid, marami pang pagtatalo dito. Sinasabi nila na yung sa tulip, we will be discussing that later on. No? At ibang discussion naman yon. Pero ang mga yun ay related po dito sa sola gratia. Ang emphasis ay ang kaligtasan po natin is by the grace of God alone. Huwag mo nang, hindi yan magiging dahilan ng iyong mga ginawa upang ikaw ay maligtas. So, salvation is proof of God's undeserved favor. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap nito sapagkat ito ay undeserved favor. Makasalanan tayo from the very start. Tapos we are rescued from God's wrath by His grace alone. Tayo iniligtas ng Panginoon. No? Not by any work we do. So from the very start, we do not deserve because tayo makasalanan. None of us is righteous. Wala sino man sa atin ang ligtas from the very start. All of us are sinful. Kaya nga po, yung kuha sa atin ng Panginoon, yung pagbigay niya ng kanyang grasya,
yung kaligtasan pinagkaloob niya sa atin, we do not deserve it. Sapagkat tayo nga po ay marumit makasalanan. God's blessing in Christ is the sole efficient cause of salvation. Kaya ang tanging daan lang patungo sa langit ay walang iba, kundi ang pangalang Hesus Kristo. So again, balikan natin yung Ephesians 2:8-9. For by grace you have been saved through faith. For by grace you have been saved through faith. Sa pananampalataya lang. And this is not your own doing. Hindi mo itong sariling gawa. It is the gift of God, not as a result of works, so that you will be boasting. Ito ay galing po sa ating pong Panginoon. Pangapat. Ang pangapat po ay solo Kristo. In Christ alone. Kaya nga meron tayong awitin, in Christ alone. Maalala po ninyo? In Christ alone, I place my trust. So, solo Kristo. Sa ating Panginoon Hesus lang, wala na pong iba. Kaya nga po, ang emphasis po dito, ang Panginoong Hesus, ang talaga po namang sinugo ng Panginoon. The perfect gift para po sa atin. No? The ultimate sacrifice na ginawa. Ang anak nga po ay sumunod sa utos ng Ama. Alam niya, from the very start na mangyayari sa Kanya, sumunod siya. At yung Kanya pong dugo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naging atonement for our sins. Siya ang naging dahilan upang malinis tayo sa ating pong mga kasalanan nung tinanggap natin siya bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Ang tinuturo po ng Roman Catholic Church na merong mga church leaders na siya pong intercessor between man and God. No? Kaya nga, hindi ka pwedeng pumunta sa Diyos, hindi ka pwedeng manalangin directly, kailangan mong dumaan sa mga pari, sapagkat sila nga po ay intercessor. Pero ang tinuturo po sa atin ng ating pong sola Kristo is that, ang emphasis po, ang role ng high priest natin. Ang high priest natin walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus, who intercede on our behalf before the Father. Siya ang ating pong high priest, ang ating pong Panginoong Hesus. Ang sabi po sa Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Ang ating pong high priest ay tunay nga po na siya nga po ay hindi kagaya sa atin na wala pong kasalanan. No? Siya nga po ay walang kasalanan in every respect. At siya nga rin po ay nagdaan ng mga katakot-takot na pangnunukso ng demonyo, ngunit siya po hindi po nagkasala. He is our high priest. Si Jesus, mga kapatid, is the one who offers access to God, not a human spiritual leader. Siya lang ang nagbibigay sa atin ng access to God. Kung kaya nga, kumbaga sa dati-dati meron tayong long distance call, ano? Long distance call, papunta ka kung saan ka man tatawag ka muna sa radio operator, papunta doon sa tatawagan mo. Pero ngayon, meron na tayong direct dialing. We can pray directly to God. Hindi ka nadadaan sa mga human spiritual leader mo. We can pray direct to God, sapagkat siya ang ating pong direct access sa langit, sa ating pong Ama. Salvation is found in Jesus Christ alone. Sa Kanya lang kaligtasan, wala na pong iba. No one and nothing else can save. Wala nang sinuman. There is nobody. Ang pare, ang ministro, ang papa, bishop, no. They cannot. At ang kamatayan ng ating pong Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo is sufficient for our justification and reconciliation to God the Father. Kaya sabihin po natin, ang kamatayan ni Hesus sa krus ng Kalbaryo is the atonement for our sins. Yan nga po ang naglinis sa kasalanan natin. No? Nilinisan tayo ng Kanyang dugo. At tayo nga po ay nalinisan and we are justified. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, then we become a Christian, sumampalataya sa Kanya, we are justified. Binura na lahat ng kasalanan natin. Wala na, burado na. At yan nga ngayon ang magiging daan, ma-reconcile na tayo sa ating Ama sa langit. And we are entitled to inheritance na binibigay sa Kanyang mga anak. At bilang isang anak,
we are entitled to the inheritance in heaven. Now, let us look at 1 Timothy chapter 2, verse 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. So, ang only mediator is our Lord and Savior, Jesus Christ. Siya lang, the only one. Kaya huwag ka na magpunta kung saan-saan pa, kung sino-sino pang tatayuan mo, manalangin ka kung kaninong mga poste dyan, kung sino mga ribultong dadasalan mo, sapagkat isa lang ang tanging nating panalangin, ang ating pong Panginoong Hesus. Siya lang ang tanging daan at wala na pong iba. The last one, Solo Deo Gloria. Ngalala po ninyo, palagi sa ating pong panalangin, we end up in for the glory of God. Palagi natin binabanggit yun. No? Ang emphasis po rito mga kapatid, ay ang kaluguran po ng Diyos. Ang goal ng buhay po natin, walang iba kundi ang kaluguran po ng Diyos. The glory of God as the goal of life. Lahat po tayo mga kapatid, ang kaluguran ng Diyos, ang ating pong pinag-goal. Now, rather than to please church leaders, ang ating pong pagsasamba dito, pagpupunta sa church, pag-iikapo po natin, pagpaparticipate sa different ministries po natin dito, tayo po ay naririto, wala po yung mga ministries po natin, nagtsatsaga po dito, wala pong sweldo mga yan. Yung members po ng board po natin, wala pong sweldo mga yan. Of course, pero sila nga po ay nagtitiis. Ano ang kanilang objective? To glorify God in their life. So kailangan po natin ito mga kapatid, na maunawan, na sa lahat ng ating ginagawa, we are here to glorify God. In whatever you do, kailangan ibigay po natin yan para sa kaluguran ng Panginoon. In our life, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa pag-aasawa mo, sa relasyon mo, sa mga kapatiran, sa pamumuhay mo bilang isang mamamayan ng ating bansa, sa lahat po ng ito, ang purong dulo nun ay ang pag-glorify sa ating pong Panginoon. Hindi para ka maging sikat. Para maging sikat ako. No. Ang dulo nun, from start to finish, walang iba kundi ang kaluguran ng ating pong Panginoon. Sapagkat in the first place, we do not own anything in this world. Wala po tayong pag-aari na nalabas on anything. Even our life, we do not own. It belongs to God. And therefore, kung anong pinagkaloob sa atin ng Panginoon, gamitin natin to para sa kalulugod ng kanyang pangalan. Not for you, para ka maging sikat, para maging mayaman, para humanga sa iyo mga tao, para mag-believe sa iyo. No. It must be for the glory of God. Ano bang idea ng Soli Deo Gloria? Saan ba natin makikita yan? Ang sabi po sa 1 Corinthians 10:31, and we are very familiar with this. No? So whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Para lang sa kaluguran ng Diyos, ang lahat po ng ating gagawin. Kaya nga binanggit natin kanina, sa lahat ng bagay mga kapatid, ibigay po natin ang kaluguran sa ating pong Panginoon. Sa Kanya lang, at wala na pong iba. Now remember, mga kapatid, salvation is of God. Sa Kanya lang galing yan. And has been accomplished by God for His glory alone. Kaya tayo naligtas, kaya tayo naging Kristiyano, ang purpose niyan ay para sa ating Panginoon. Anong purpose niya? For His glory alone. And as Christians, bilang isang Kristiyano, we must magnify Him always. Ibigay natin sa Kanya and live our lives in His presence under His authority and for His glory. And as we witness mga kapatid, kung tayo nga po ay nag-share ng magandang balita sa ating pong kapwa, sa mga lost souls, makita nila na tayo isang Kristiyano. At ang magdidistinguish sa atin, sa isang tao na hindi nakakilala sa Panginoon, ay ang presensya ng Diyos sa ating pong puso. That will distinguish us from the others who does not have Christ in their hearts. Ito ang makikita ng mga taong ating sinisharean. Kung kaya nga po, i-magnify natin ang ating Panginoon sa buhay po natin. Kaya sa ating mga ginagawa, dapat makita ito. When you share, tingnan mo rin ang iyong buhay. Kung karapat-dapat ka ba o hindi.
On this note, mga kapatid, let us summarize what we have taken up. So, ano yung kinuha natin, mga kapatid? In summary, we have defined. Again, as we see, sola scriptura, meaning scripture alone. Yan lang po ang basehan natin at wala na pong iba. At sola fide, faith alone. And then, sola gratia, grace alone. And solo Cristo, Christ alone. And the last one there is Soli Deo Gloria. Wala po ninyo merong programa ng radyo program sa Davao. At ang kanilang pangalan ay Soli Deo Gloria. Yun ang kanila palaging binabanggit sa kanila pong mga programa. Okay. Now, ito pong solas pong ito po ang nasa pinaka-sentro ng mga reformers at that time para ang simbahang Katoliko ay bumalik sa biblical teaching. Ito po yung pinakabuod ng mga sinasabi ng mga protesters, ng mga reformers at that time para ang Roman Catholic Church ay manumbalik. Kaya nga lang, hindi nanumbalik. Ang mga protesters po natin, no? You will hear John Wycliffe. Si John Wycliffe he was persecuted. Si John Huss ay persecuted and he was burned in stake. Ano yung stake? Nakatusok na kahoy, tinali at saka sinunog. At marami pang iba, no, na pinatay at sinunog nila and they were persecuted. At even during the time of Peter, no? It was during the time of King Nero na siya nga po ay he was arrested and he was executed by the authorities at that time. Now, ang tanong naman ngayon, paano natin ito may pamumuhay? Ito pong ating pong pinag-usapan na 5 solas. How do we put this into our lives today? Ang 5 solas pong ito, mga kapatid, ng Protestant Reformation, this offered a strong corrective. Ibig sabihin, pagwawasto sa mga kamalian na ginagawa ng Roman Catholic Church at that time, yung kanilang faulty practices and beliefs. At sa ngayon, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, they remain relevant today. Sa panahon natin ngayon, relevant pa rin ito, mga kapatid. Hindi ko mo sinulat ito centuries ago. No, hindi na ito applicable today. No, mga kapatid, it's still applicable today. Kung kaya nga po sa atin pong pagsishare ng magandang balita, no, tandaan po natin itong pundasyon pong ito. And later on, as we go along, tatalakay natin isa-isa ang 5 solas pong ito in a more lengthy detail. So, as we close, let us read. Everybody? Ready? Begin. We are called to focus on Scripture. Accept salvation by grace, through faith, magnify Christ, and live for God's glory. Tayo manalangin. Heavenly Father, Lord, muli salamat sa isa pong napakagandang umagang pinagkaloob niyo sa amin na amin pong madinig ang inyong pong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na ito ay nagbigay kaliwanagan sa bawat isa. At sa amin pong paghayo upang ipahayag ang magandang balita, Panginoon, dalangin namin ang inyong pagsama sa amin, ang inyong pong pangunguna sa amin, Panginoon. At kayo, Panginoon, ang tunay na magbigay liwanag sa puso ng bawat isa, that we may speak your word sa amin pong mga kababayan na hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. Heavenly Father, as we continue to worship and glorify your name, Heavenly Father, we are now facing so much crisis in our country and in its respective families. May mga kaanak kami, Panginoon, na at this point in time ay dumadaing sa kanila pong physical na kalagayan, nasa hospital. Panginoon, amin pong dalangin na kayo ang amin pong pinakadakilang manggagamot sa lahat. Kayo, Panginoon, ang nakakaalam ng buhay ng bawat isa. Kayo, Panginoon, ang
ultimate hope po namin at wala na pong iba, Panginoon. And so, Panginoon, we come into your presence. We pray, Lord, na hipuin niyo, Panginoon, ang bawat parte ng katawan ng aming mga kapatid na nakaratay, Panginoon, sa banig ng karamdaman, nasa hospital. At sila nga po, Panginoon, ay nangangailangan ng comfort, ng healing, ng restoration ng kanilang health. Hipuin niyo, Panginoon, ang dulo ng kanilang mga buhok hanggang sa dulo ng kanilang mga daliri, Panginoon, sa paa. Kayo, Panginoon, magpapagaling sa kanila. At sa mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, Panginoon, ng aming pong kapatid na ito. Lord, we pray that you will continue to give them comfort. Ibigay mo ang comfort sa kanila. Nasa ganong, Panginoon, ay maging maayos ang kanila pong pagharap sa mga ganitong problema, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, ito hindi po namin maiwasan. Sapagkat ito, Panginoon, ay naayon po lamang sa inyong mga plano, Panginoon. And so once again, Panginoon, we pray for the restoration, we pray for the healing. Ayon, Panginoon, sa inyong kapanahunan, ayon, Panginoon, sa inyong kagustuhan. Muli, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papurit paggalang in Jesus' name. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isa pa nga po magsitayo ang lahat at ating ibalik ang papuri sa ating Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo ang lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Maniwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po lahat ay makakaupo. Ayan. Maraming salamat po sa salita ng Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. At sa lahat po ng ating ginagawa, sa lahat po ng ating sinasabi, nawa ang Panginoong Diyos palagi ang ating napapapurihan. Sa ating pong pagbibigay, lagi po nating iisipin na hindi natin ito binibigay dahil
sinusunod natin, sinusunod po natin ang kautusan ng ating Panginoon. Ginagawa po natin ang ating pagbibigay upang mapapurihan po natin ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi po doon sa Proverbs or Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10, ang sabi po doon ay, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin ng iyong mga sisidlan. So talagang nandoon po yung may pangako at may pag-utos po sa atin ang ating Panginoon. Ang sabi rin po doon sa Kawikaan, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman at naghihirap ang mga tikom ang kamay. So, sa ating pong pagbibigay, lagi po nating isipin na nais natin na parangalan natin ang ating Panginoong Diyos. So, sa umaga pong ito, tayo po ay magbigay sa ating Panginoon. Sinasamba kita ng pangako, tanging ikaw lang, O Jesus, O Jesus, aming Diyos. Kita o aking Diyos at puri, sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, O Jesus, aking Diyos. O Jesus, O Jesus, aking Diyos. O Jesus, O Jesus, aking Diyos. Ikaw lang. Tayo po ay manalangin. Muli aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga salita nyo na aming narinig ngayong umaga. Salamat din po, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, ay nabubuhay upang kayo, Panginoon, ay aming papurihan, pasalamatan sa lahat po ng ginagawa nyo sa aming mga buhay. Sa oras na to, O Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na sa gitna po ng maraming pagsubok, O Diyos, mayroon pong mga kapatid kami na walang hanap buhay, may mga karamdaman. Subalit, Panginoon, salamat dahil ang inyong mapagpalang kamay ay patuloy na umaabot sa bawat isa sa amin upang kami, Panginoon, ay pagpalain, bigyan ng kagalingan, at bigyan ng mapagkakakitaan. Salamat po, O Diyos. Salamat, salamat, O Diyos, sapagkat kami, Panginoon, ay nakakapagbigay, Panginoon, at nakakasunod sa inyong mga utos. At dahil doon, Panginoon, nagpupuri po kami, Panginoon, sapagkat patuloy ang inyong biyaya na ibinabalik sa bawat isa sa mga anak nyo na patuloy na nagtatapat sa kanilang mga tithes and offering. Salamat po, O Diyos. Iba yung pagpapala, Panginoon, ang patuloy naming hinihingi sa bawat isa, Panginoon, sa mga anak nyo na nagtatapat, Panginoon. Salamat po. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga walang hanap buhay sa mga panahong ito ng pandemic. Dalangin ko, O Diyos, na kayo patuloy na magbibigay sa kanila ng kanilang mapagkakakitaan. Salamat din po, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, sa aming mga kapatid na may mga business, may mga trabaho, Panginoon. Patuloy nyo silang pagpalain at patuloy na maranasan nila ang masaganang biyaya na nagmumula sa inyo. Purihin ka, aming Ama, napakabuti nyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. Ayun, patuloy po namin pinagpapasalamat ang ating bawat mga kapatira na patuloy na pinahatid ang kanilang mga tithes and offering. Hindi man po kayo nakakarating dito sa ating bahay-sambahan, ngunit
patuloy po na ang inyong pagtatapat sa pagbibigay sa pamamagitan po ng ating mga online payments, ayan, through BPI account and then using GCash account din natin through InstaPay. So yun pong lahat po ng mga pinapadala po ninyo ay nakakarating po yan sa amin at patuloy po namin pinagpapasalamat ang inyo pong pagtatapat sa pagbibigay sa pamamagitan po ng mga ginagamit po natin online. So, ganun din naman po, yung iba naman ay pinapaabot nila sa mga leaders natin upang mapuntahan sila at maibigay ang kanilang mga tithes and offering yon. Maraming salamat po at patuloy po na ina-encourage po namin ng bawat isa. Maraming salamat po sa mga kapatiran na hindi lamang po sa pamagitan ng pagbibigay, ngunit bagamat hindi sila nakakarating dito sa lugar ng ating bahay-sambahan, ay ang kanilang mga prayer request din po. Napakahalaga po yan na bilang po magkakapatid ay kung may mga nais po tayo na idulog sa pananalangin at patuloy na ang bawat isa po sa atin ay maipanalangin po sa mga area GCs natin, or kung wala man po kayo doon sa area GCs natin ay pwede naman niyo po kayong mag-send ng message sa ating Facebook page, Kabuyaw Bible Christian Church. Ayun po, at maaari pong ipaabot ninyo ang mga prayer request po, mga prayer request para naman po maipanalangin po ng bawat isang mga kapatiran po namin. So maraming salamat po sa bawat isa at salamat din po at patuloy ang inyong pagtutok sa ating Our Daily Devotion and Prayer. Every day po yan, 10 a.m. At ang ating weekly service every Sunday, 9 o'clock. At syempre po ay ang ating Adult Bibles Sunday School. Ayun, 8 o'clock po yan. So, sama-sama po tayo na patuloy na matuto at patuloy natin mas malalo pang makilala ang Panginoon. At maraming salamat po din sa mga bawat mga manggagawa ng Diyos na tunay na ginagamit para sa mga gawain pong ito. So yun po lamang at maraming salamat po at inihiling ko po ang bawat isa ay tumayo para sa ating doxology and closing prayer. Tawagin ko po si Pastor Ben. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sa Kanya na makapag-ingat sa inyo pang di kayo magkasala at makapag-harap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kalwalatian, kadakilaan, kapamahalan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Patuloy po natin purihin ang Panginoon at araw-araw po natin siyang sambahin. Amen? Amen. Hindi lamang po ngayong linggo, ngunit araw-araw natin purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Sabay-sabay po natin palakpak ang ating mga kamay para sa Panginoon. Minsan lang talaga ang papuri.
Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang na siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng paborit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Minsan pa, Sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng paborit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay. Walang papantay sa pag-ibig